Nabulabog na. Tunay na relasyon ni Lacson at mag-asawang Diskaya. Nabulabog na. Ayan, baba. Timbog na si Lacson. Aba. Hindi nung pamagat na yun, ha? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kaya naman ito speaking of pondo, ito. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag niyong kalimutan ang Banateros, mga katunay. Suportahan din natin yan, ipagpatuloy natin. Napondohan, di umano nung kampanya. Linis-linisan pakinggan natin. Pumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos. Last week of April bago matapos ang kampanya. Tapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayun, napondohan ka raw. Di umano, ayan ang kumakalat napondohan ka raw Nako. Tropa Pips, Meron mga lumalabas din ng litrato doon sa ibang senador na nadidiin na kasama daw nila. Ganito, may litrato, ganyan. Ito si Joel Villanueva, may litrato din na pinakita na diba? Bakit ito? Pinapaliwanag na hindi, nung pa yan parang ganito. Siyempre, nagpa-picture lang. Para sa akin kasi, ang pictures kasi, hindi yan hindi yan parang malaking ebidensya para sa akin. Hindi ko sinasabing kumbaga, kung totoo sila Senator Joel Villanueva, hindi ko pinagbabasihan yun na kasabwat sila sa mga ganon, hindi. Nakita picture kasama tong ganto, hindi. Kasi pwede naman nag-picture sila nung syempre, mga politiko yun Diba? Mga kilalang tao. Kumbaga, syempre, malabong hindi nila makasama yung iba, makita, o makasalamuha, kung hindi kilala, makita sa lugar na yun, parang magpa-picture. Diba? Pwedeng ganun ang mangyari. Diba? Katulad nito, ba't ito hindi nyo minamasama? Malamang ko siyempre minamasama din ng iba. Pero, diba? Parang wala rin pinagkaiba, diba? Mali mo, kasama lang din niya, diba? Pero, friends kayo Linis-linisan ka Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka dun sa Senado. Katulad ng ginawa ni Senator Cheese. Katulad ng ginawa ni Joel Villanueva, di Senator. Kita mo talagang nagsalita talaga sila. Idepensa mo rin yung sarili mo, di ba? Siyempre, mag-iisip din yung taong bayan sa ganyan. Nakasambat, ikaw kasama mo yan. Tapos, sila Senator Joel, kasama lang, parang sila pa inadidiin dyan sa Senado. Di dapat madiin din siya kasi kasama niya yan Diba? Para hindi unfair. Fair. Pag ipaliwanag niya rin sarili niya, bakit kasama mo iyan? Diba? Parang ganun. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka Puro ka pa interview sa media. Paliwanag mo. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak. Talagang nabanggit pa ang Davao Nananahimik na yung Davao, dinadamay pa Kailangan laging may pitik ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Yon. Nagkaroon ng picture, di ba? Ganyan din ang issue di ba? Sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo, sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Merong itong kontraktor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina ng isang senador. Hindi pinangalanan. So, lumalabas talaga
Ito yung ini-explain ni Chis Escudero. Naniniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. Imbis na napupunta ang pag-iimbestiga sa Kamara, since doon ang talagang problema kay Saldi at saka kay Tambi, ando doon maraming involved sa flood control projects. Etong si Pinky, parang natutuwa na ang tuon ng publiko ay nasa Senado. Kasi nga naman, alam naman natin, sinabi ko nga kanina na ang Senado ang nananatiling kontrabida sa mga mababang kapulungan. Ayun na, mababang kapulungan. Sila ang pumipigil dun sa mga nangyayari. So kapag yan, kita nyo, napansin nyo yung mga dinidiin dito sa kasong ito is yung mga kumukontra sa impeachment ni BP Sara at nag-agree doon sa Supreme Court. Halos sila. Ngayon, kapag nawala tong mga taong to, natanggal na sila, nawala sila, sino ngayon ang mamumuno dyan? Sila na. Kumbaga, kontrolado na ni Master ang sitwasyon. 'Di ba? So kapag kontrolado na ni Master ang sitwasyon, yung mga taong gustong mangarap sa mataas na posisyon, wala nang problema. Dahil kaya na nilang i-impeach si Sara Duterte. Di ba kaya na nila wala nang tinik sa lalamunan Di ba? Lalo na kung maging ombudsman pa si Boying. Di ba? Kumbaga, pabor sa kanila lahat ng nangyayaring to. Di ba? Pabor. Lalong-lalo na dun kay Master. Pabor na pabor. Di ba? Habang tumatagal, tayo ay yayaman sa mundong ito. Ay nako, dito pa lang nahuhuli na natin Alam nyo dito, bandang huli, kapag ganun ang nangyari mga katunay, ako ayoko na magbayad ng buwis. Hindi naman pwede kasi talagang binabawas no? Pero mas maganda pa ka, huwag ka na magbayad talaga Ipuunin mo na lang yun, baka naging milyonaryo ka pa Kasi puro Senado ng Senado. Pagdating kay Tambi tsaka kay Saldi, hindi niya makagalaw. No, may lumabas na pumunta na naalala niyo yun, may pumunta sa Senado na kontraktor. Paduda. Bakit? Yan ang gusto nilang palabasin sa media. Masira, di umano ang Senado para malihis tayo sa totoong usapin. Ito nangyari sa kanya. Dahil sa isang CCTV nakuha, yung pinuntahan naman pala noon, kasamahan nila. Sino? Pumunta sa opisina tong kontraktor na to, sa kasamahan nila, sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala nyo? O ngayon, ikaw naman ang nakuha na ng picture. Di ba? Ngayon, ang tanong, kanino galing yung picture? Bakit lumabas? Baka kay Diskaya mismo. Di ba? O baka may mga galit na sa'yo, senador. Dahil kung paano nyo hinahandle ni Tito Soto. Kasi ito kayo po ang tanongin ko. Ako, yan po ang nakikita ko kay Tuta Soto at kay dito kay Lacson. Parang dinadivert nila ang usapin ng flood control projects, ang gusto nilang masisi ng buong Pilipinas, ng taong bayan, ang mga senador. Huwag niyong sisihin si Tambi, huwag niyong sisihin si Saldi, huwag niyong sisihin si Bongbong Marcos. Dito tayo mag-focus. Ito, imbestigahan natin. Kasi kumbaga dito, dito sa Kamara, pinapakita nilang solid talaga sila Wala tayong laglagan. Kasi parang yun ang nakakabilib naman talaga, walang iwanan sa ere. Samantalang itong Senado, dito na ibinabaling lahat ng mga usapin. Dito binabaling yung galit ng mga tao. Pero kung papalawakin ng mga tao yung isip nila, malalaman nila kung ano ang totoo. Diba? Talagang dito sa sitwasyong ito, Senado ang gustong mawala. Parang gusto nila yung Senado ang mawala para mangyari na ang dapat mangyari, wala nang kumontra. Diba? Parang napapagtulungan dito yung Senado. Ngayon, imbis na magtulungan yung mga senador, imbis na yung mga senador na nakakapwesto doon sa mga pwesto dyan, tumulong sa kapwa nila senador, hindi. Sila pa mismo ang naglalaglag sa sarili nilang mga kasama. Okay lang sana kung talagang may kasalanan yung mga kasama nila. Ang problema, wala namang kasalanan.
Imbis na idepensa nyo, ipakita nyo yung pagiging solid, wala. Diba? Iniiwan nyo sa ere. Diba? Kasi nga dito, ang target point talaga dito yung impeachment ni VP Sara. Yun ang target point dito. Hanggat nandiyadyaan yung mga senador na alam natin na pumapanig sa anti-impeachment ni VP Sara, hindi sila titigil dito. Dahil kapag nandiyadyaan pa yung mga senador na yan, na anti-impeachment, malabo talagang ma-impeach si VP Sara. At kapag malabo siyang ma-impeach, maaari pa siyang maging presidente sa 2028. Diba? At kapag naging presidente si VP Sara sa 2028, ano ang mangyayari? Alam na natin. So ayun yung pine-prevent nilang mangyari. Kumbaga, etong investigasyon na to, etong hearing na to, is maaari ng putulin pagdating sa impeachment ni VP Sara once na magtagumpay yung pagpapatanggal dyan sa mga senador na sinasabwat nila. Diba? Parang ganun yung nakikita ko. Ganun din yung nakikita ng ibang tao. Senado, ganyan pong nangyayari. Rings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Di kung mali, ha? Pakita ka ebidensya. Mag-privilege speech ka. Ganun. Patunayan mo. Tanong mo rin si Vizcaya. Di ba magkakaroon kayo ng hearing sa Senado? Tanong mo. Di ba? Huwag kang sa media ng sa media. Kasi ito style na ito si Pinky. Media ng media, kaya naiinis sila, Ha? Tapos, ang sisisihin niya sa media, mga senador. Kapwa senador. Hindi ko alam kung kabaklaan yan, kasi insecure sa mga kasamahan. Di ba? Parang ganun. Nakita na kayo mga kasamahan nyo insecure sa inyo? Ganyan. Ganyan. Next po. Ito pa, isa pang napondohan. Speaking of pondo, grabe talaga. Ang daming napondohan. Maraming napondohan si Tambi. According to Senator Bato. Ha? Pati si Trillanes napondohan ng flood control. Ito naman si Vizcaya, di umano. Sabi yan, ha? Kaya yung hinayupak na yan. Talagang Talagang... Boss Trill, what's up? Hindi ko alam, ha? Kung totoo yun. Kaya nga tinatanong natin si Lacson, totoo bang napondohan ka ng Vizcaya nung eleksyon? Oh. Speaking of another pondo, eto, may patay. Si Karen Davila nagsabi, alam nyo, na-discuss ko to sa vlog ko kahapon. Okay? Sabi ko, napaka-unusual na itong ginagawa ni Claire. Bakit pinagtatanggol niya si Tambi? Anong meron? Hindi lang ako nakapansin. Pati ito si Karen Davila, pag-usapan natin. Sabi niya, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? Di ba? Kasi pinagtanggol niya talaga eh. Halatang halata. So talagang mapapaisip ka. May natanggap kayang pondo to si Si Claire? Ay, naiisip ko lang naman. Sana sa tingin ninyo? Nakinabang sa flood control projects, ito si Claire. Nakinabang sa ghost project si Claire dahil napopondohan ni Tambi. Tanong ko lang, kayo na lang ang tanungin ko, anong sa tingin ninyo? Kasi bakit niya ipagtatanggol? At hindi lang tayo nakakapansin, ha? ABS to. Si Karen Davila, alam naman natin ang karakas ng ABS. Diba? Pero nako-question siya. He can be very well defend himself. The job of the Presidential Communication Office is to speak for the President. Dapat, kaya naman ni Tambi. Ba't pinagtatanggol nitong si Kaya Claire, kung talagang matapang ka, puro vlogger sagutin mo nga si Karen. Makipagsagutan ka kay Karen. Babae din yan. Yang kaya mo lang si Sara eh. Di ba? Takin mo, ABS-CBN, sinisita kayo, ha? Sagutin mo rin si Karen. Buti pa to si Karen Davila, nanindigan. Yung mga dilaw, hindi madiin-diin si Tambi. Parang tanga. Paano nila ididiin yan? Ropa nga yan, eh. Kumbaga, ito nga yung hinihintay nilang pagkakataon, eh. Na makabalik sila sa pwesto. Ito na, parang palapit na tayo ng palapit. Di ba? May nakabalik na ang senador ng Dilawan dyan, eh. Parang papalapit na sila ng papalapit sa realidad. Pumapabor na sa kanila yung pagkakataon. Bakit nila kukontrahin? Hindi nila kukontrahin yan. Agrali, no to corruption. Paano ka sisigaw ng no to corruption, hindi mo mabanggit si Tambi? Yung mga dilaw.
Oo. Pagdasal-dasal, napaka-nuknuk. Natatawa ka ako sa kanila sa mga dilaw No to corruption, tapos si BP Sara, nanahimik na si BP Sara Nadadamay pa, no? Mga kalokohan, di ba? Pokrito ng mga yan. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the president is behind it. Mismo. Pag may inatake si Claire, ang impression nun, inaatake ni Bongbong. Bilang tagapagsalita, bilang PCO. Kung ano sabihin ni Claire, yun ang stand ng Malacanang. So, parang pinababayaan lang kasi, hindi niya pinapatigil. Kasi kung ikaw, kaya mong patigilin yan, di ba? Siyempre, tao mo lang din yan Doon ang gusto ni Bongbong. Kasi kung magsasalita siya, magsalita na lang siya doon sa vlog niya. Pero yung Oo, iba kasi sa Malacanang pag nagsasalita ka sa nakakapagtaka. Diba? Talagang nakakapagtaka bakit na pinagtanggol si Tambi. Grabe, no? Ang nagagawa ng pera. Ako, opinion ko yun. I really don't think hindi nakikinabang si Claire kay Tambi. Kung hindi si Claire ang nakikinabang directly kay Tambi, posibleng si Marcos din. Ako para sa akin, nakakapagsisi talaga yung nangyaring eleksyon ng 2022. Sa Vice President, hindi ako nagsisisi. Pero sana, para sa akin, si Mayor Isko na lang siguro sana ang nanalo bilang presidente nun. Sana si Isko Moreno na lang naging presidente. Para sa akin lang. Depende naman sa inyo kung sino naman yung gusto nyo. Kasi ako talaga, second option ko talaga si Mayor Isko, si Yorme. Parang, nako. Sabi nga ni Claire, it gives the impression the president is behind it. Pagka dinefend niya or inattack niya ang isang tao, dinefend niya si Tambi. So, kung hindi si Claire, si Bongbong ang nakinabang sa flood control projects. Hala, kumbaga parang depend my pinsan. Maybe. Parehas. Naku. Observe nyo. From today, i-observe ninyo ang galaw ni Bongbong Marcos. I-observe nyo rin to si Claire. Kung talagang ang pagtutuunan ng pansin ay patungkol lamang sa mga personalidad, DPWH, contractor, walang kwenta yung pag-iimbestiga ni Bongbong. Dapat mag-resign na siya dahil kitang-kita na meron silang mga pinagtatakpang tao. Tingnan nyo po ito. Ito yung sinasabi ko, ha? Importante makita nyo po ito. Kasi nakikita na natin yung galawan Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salim Alefra. May 5 taong umupo bilang dalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng Nakita nyo, ha? Shoot sa banga yung mga pinagsasabi ni Chis Escudero Again, senador na naman. Senador na naman. Ako wala akong problema, hindi ko Senador ang iniipit ngayon. Halos doon sa sinabi ng mga Diskaya nung ni-reveal nila yung mga nasa kamera, nawala na yung usapan na yun. Ngayon nakatutok doon sa mga senador. At napansin ko, alam naman natin, etong mga Villar, pabor din naman dati sa mga Duterte to. Napapansin nyo, di ba? Lahat ng pabor sa mga Duterte is nagkakaroon ng problema. Wala ba naman yung dyan? Wala ba yung hindi pabor dyan na masasabit sa ganyan? Yung iniintay namin Wala ba kayo sasakripisyo dyan? Tatanggol ang Villar. Kung kailangan nilang makulong, ikulong sila. Kung kailangan ibitay sila kung yan ay nasa batas natin. Wala akong issue doon, wala akong problema. Pero, pag tiningnan ninyo, yung galawan nila, sindikato di ba? May isang senador na sila. talaga pinupunteriya. Ibaling sa Senado, ang focus, Huwag ang na sa balita, Kamara. diversion. I-divert natin sa Senado. Divert na. Divert na nga Pansinin nyo. Kumbaga yung Senado, binibigyan nila ng problema. Labanan na talaga to. Senado at Kamara, labanan na talaga nila to. Kumbaga matira-matibay dito. Kaso nga lang, kung mismo dyan sa Senado, merong
May ano, 'di ba? Ay parang kaya walang ibang dapat gawin ng mga senador dito, no? Kumbaga, magsama-sama dito talaga yung meron talagang paninindigan. Yun na lang ang ano nila, kailangan nilang gawin. Meron ba silang binabanggit na congressman? Wala. Pag babanggitin nga si Saldi at saka si Tambi, parang allergic sila. Hindi lang si Boying, pati yung mga senador. Yung mga tuta dyan sa Senado. Pero, pagdating sa balita, puro senador. Hindi ko sinasabing malilinis tong senador na to. Ang punto po natin, yung optics, yung diversion, kung saan nila gustong mapunta ang balita. Oo. Diba? Senador na naman. 18 billion worth of projects. Oh. Billion. Pero nagbabanggit siya ng numero. Ba't hindi nyo magawa yan kay Saldi? Hindi nyo magawa yan kay Tambi? Oh. Di ba? Halata kasing ano halatang may dinidepensahan sila. Yung tipong ayaw nilang makarating talaga doon sa pinakaugat, dinadivert na sa iba. Ang sabi sa report, but we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Wala bang congressman yan? Di ba? Ang linis nga ng congressman. Biglang luminis ang pangalan no? Galing talaga ng ano. Ang galing talaga ng mastermind nito. Ang galing talaga ng ano, no? Game player nito. Talagang nalalaro niya yung ano. Isang mahusay na direktor. Magaling ka pa kay Coco Martin, ha? Sabihin na natin masasamang tao itong mga senador na to. Puntahan na natin yan for discussion purposes. Pero kung walang maiimbestigahan na Congress, mga congressman, Oo, dapat. ibig sabihin, lahat sila tuta ni Tambi. Kasi yung mga congressman naman, siyempre, under yan ni Tambi. So, hindi yan magagalaw. Diyan lang kayo. For the meantime, dito tayo sa Senado. Diba? Yan yung sinasabi ni Cheese. Porket kami ba ang kilala ng taong bayan? Sila ang sikat. Senador ng senador ang binabanatan. Dinadivert sa Senado, sa mga senador, para yung usapin ng flood control hindi masyadong pumutok. At ang pag-uusapan ng tao yung mga senador kasi sila yung mga kakilala. Shoot! Na-shoot sa mga yung mga sinasabi ni Cheese. Exactly. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.